Malacanang says Philippine President Rodrigo Duterte is unlikely to run for vice president in 2022 alongside his daughter Sara. This despite Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo repeatedly floating the idea of a Duterte-Duterte tandem in 2022, where Davao City Mayor Sara Duterte Carpio would supposedly run for president with her father as her running mate. But the president's spokesperson, Harry Roque, says Panelo's only stating his personal opinion. Unahin na natin ang topic. Okay? Ano po ang topic ngayon? Ang topic po natin ngayon, napakasimple lamang po, ha? Ito, kita mo na, sinabi ko naman sa inyo, araw-araw na ho. Araw-araw na si Pangulong Duterte at si Senator Bongo ay nag-iikot at talagang pinapahiwatig na sa mga Pilipino na si Senator Bongo ang the chosen one of the president, ha? Palakpakan naman dyan. Araw-araw na ho yan. Sa bawat pinupuntahan nila, hindi nakakalimutan ni Pangulong Duterte. Sabi nung iba, nagbibiro lang naman si Pangulong Duterte. Sandali, kung nagbibiro, okay? Isang beses lang, okay na. Kaya lang ho, hindi na ho isang beses, araw-araw na. Basta lumalabas, lagi yung may pahapyaw si Presidente. Makiramdam na kayo. At ngayon nga, marami na hong panawagan na sa iba't ibang grupo na talagang si Senator Bongo ang tumakbo. Okay? Dahil paulit-ulit na rin sinasabi ni Pangulong Duterte, kahit gusto man ng mga kababayan natin na si Mayor Sara Duterte, ay ayaw niya ho. Okay? Alam nyo, naintindihan ko kasi bilang ama, which is wala naman akong anak, nagmamagaling lang ako. Bilang ama, kita niya siguro yung hirap na pinagdaanan ng isang pangulo sa 6 na taon. Sabi nga namin, kanina nag-uusap kami ng ilang kaibigan, pinag-uusapan nga namin alam mo, grabe yung pinagdaanan ng bansang Pilipinas, ano? Mula sa pagputok ng bulkan, may lindol, may Marawi siege, merong pandemya, as in, tinadtad tayo ng trahedya sa bansang Pilipinas. Sabi ko nga buti na lang talaga si Pangulong Duterte yon. Isipin mo na lang kung si Mar Rojas, yung Pangulo nun, sa dami ng trahedya na dinaanan natin, grabe! Doon ko nakita kasi alam nyo nung panahon na, sorry, sinisibod lang. Ayun, nung 2016 na kampanya, ang event ni Pangulong Duterte sa isang araw, 3. Ang lakas-lakas niya. At hindi yung hindi ito yung event na pupunta siya, magsasalita siya ng 15 minutes tapos na, hindi. Si Pangulong Duterte, pag yan nagsalita na, kumuha ka na ng tubig at saka popcorn. O kung gusto mo, soft drink na. Dahil grabe ho yan, magsalita at magkwento sa bawat event. Ang haba. At hindi lang yun kasi iba mga politiko mahaba rin naman, okay? Pero yung iba mga politiko mahaba, pagkatapos sibat na. Parang artista. Diba yung mga artista ganyan? Sandali, hindi kasama ang bayad sa mga picture-picture. Ibang bayad dyan. Aalis na kagad tayo. Ganon. Si Pangulong Duterte, hindi. Noong 2016 kung sino man yung nakapanood nung campaign ni Pangulong Duterte. Talagang pagpunta niya doon, salita siya ng isang oras kalahati, minsan 2 oras. Pagtapos, picture lahat. Hindi niya tinatanggihan, nagtatagal pa siya ng another 1 hour. Kaya nga late siya lagi sa mga event Ganon siya kalakas noon. Pero nung naging Pangulo siya at nung itong huli na, nung nakita ka. Alam niyo, huli ko nakita si Jude Colison, salamat po. Huli kong nakita si Pangulong Duterte doon, nabigyan ako ng opportunity na sumama sa Korea, yung sa Busan. Kasi si Mocha hindi pwede at that time, so akong pinasama niya. So punta ako, nag-advance party ako, talaga nag-party ako. Joke lang. Ako lang mag-isa noon. Ilang araw ako doon bago dumating sila presidente. May mga chinek ako mga social media doon, ganyan, bla bla bla. Tapos, nung sinalubong na namin ng gabi, madaling araw yon dumating si Presidente. Nung nakita ko, talagang sabi ko, grabe. Hindi naman sa pero bumagsak talaga yung katawan ni Pangulo. Ito pa yung before the pandemic,
I think it was December 2000, I think 19 or 18. I'm not 1919. Nung nagbusan, grabe bagsak na ho yung katawan ni Pangulo nun. Hindi na siya katulad nung 2016. Grabe ho yun. As in grabe. Tapos, doon ko naintindihan na baka naman kaya talagang ayaw niya yung anak niyan tumakbo dahil alam niyang, di ba yung lagi niya sinasabi na ang magiging presidente ay madumi o magulo o matindi, baka hindi kayanin ng mga kababaihan emotionally, which is true. Okay? Hindi niya man sinasabing wag nang tumakbo si Sara Duterte. Ang sinasabi lang niya, dahil maliit pa ang anak ni Mayor Sara. Unahin muna natin mga after 6 years ni Bongo bilang presidente, then pwede na yun kasi medyo tumanda na yung anak ni Mayor Sara that time. Yun lang ho yun. Oh, di ba? At saka ito nga ito, di ba? Itong latest na lumabas sa balita, ito yan. Okay? Makikita naman natin na maganda ang response ng mga tao patungkol sa idea na Bongo bilang presidente at vice president si Pangulong Duterte. At ngayong araw nga na ito, lumabas ang balita na susuportahan daw, hanapin natin wait lang, ng PDP ang pagka-vice presidente ni Pangulong Duterte. Panoorin natin. Nilagdaan po ng halos 40 miyembro ng PDP laban ng isang resolusyon na naghihikayat kay Pangulong Duterte para tumakbo bilang vice-presidente sa 2022. Ang reaksyon dyan ng kampo ng Pangulo sa pagtutok na ito ni Mark Salazar. Umiikot ang resolusyong ito ng PDP laban kung saan hinihikayat ng partido ang kanilang party chairman na si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022. Sa kopyang ibinigay sa GMA News ni Melvin Matibag, ang Deputy Secretary General ng PDP laban, nakalagda ang halos 40 miyembro daw nila sa Metro Manila at Cebu, kabilang ang ilang mayor at congressmen. When we tell the story about what the Metro Manila PDP members did, they not nila yung resolution. And now we're in Davao asking our Mindanao members, so wala pa yun. Pero it's yung effort namin, nagtutuloy-tuloy, maganda yung reception, and the keyword I think is continuity. Ayon kay Senator Bongo na isa sa mga pinakamalapit sa Pangulo, I'm sure po na ngayon ay alam na po ito ni Pangulong Duterte dahil nabalitaan rin po niya ay pati rin po ang PDP sa Visayas ay hinihikayat rin po siyang tumakbo bilang Vice President. sabi ng tagapagsalita ng Pangulo, wala pang pahayag ang Pangulo tungkol dito. I will consult the President about this possibility. Bagamat I've heard the President say at one point, na siyempre, naging presidente na siya, bakit siya magwa-Vice President? Pero I don't know if there's been any change. Kung sa mga ibang tao, isipin, that is parang hindi na pabapo. Pero knowing the President, he will see the wisdom na ito ako para sa kabutihan ng bayan ito, para magtuloy-tuloy yung mga ganda ginagawa, he will give it a consideration. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sandali. Anong pangalan ng taga-PDP na yon? Tingnan nga natin. Wait lang. Ay, nako. Si Melvin ba yun? Nilagdaan po ng Kamaingay dyan. Ayan. Melvin Matibag, Deputy Secretary General ng PDP Laban. Gusto lang kitang kausapin ng matino ngayong araw na ito. Pagpasensyahan mo na, pupunahin ko lang kayo ng konti, PDP. Konti lang naman, Huwag ko kayong magagalit, kaperaso lang naman. Kayo mga taga-PDP dyan, ngayon tinutulak nyo si Pangulong Duterte na Vice President. Okay yan. Saludo ako sa inyo. Saludo ako sa inyo sa pagtulak. Pero wait, there's more. There's more. Bakit ang balita ng ilan sa amin, hindi ko na lang babanggitin kung sino ang binibida niyong presidente si Manny Pacquiao dahil siya ay hinirang nyo bilang PDP, di ba? Ano ba? Naglalaro ba kayo sa dalawang bangka? Pumupusta ba kayo sa dalawa?
Para ba kayong mga politiko kung sino yung pumayag, dun kayo? Yung totoo, minsan ang gulo-gulo rin yung PDP. Ha? Ilang beses ko na kayong pinuna eh. Tapos meron pang mayabang dyan sa inyo eh. Ha? Na may pagkayabang dyan na kesyo may pagbanta minsan noong kay Mocha eh. Ang totoo, kanino ba talaga kayo? Kay Pangulong Duterte kayo o kay Manny Pacquiao? Ha? Huwag tayo maglokohan. Namamangka kayo sa dalawa eh. Kung susuportahan nyo si Pangulong Duterte at si Bongo, diretsuhan. Maglagay kayo talaga ng pahayag ninyo. Eh ngayon tila meron pa kayong Manny Pacquiao sa kabilang kanto eh. Oh, yun totoo. Kasi baka mamaya totoo yung sinasabi ng iba na napakaraming hunyangon dyan sa PDP. Which is totoo naman, ilan lang ang solido dyan eh. Oh, buti na lang talaga nandyan si Sek Kusi. Mahal na mahal ko si Sek Kusi. Hindi, okay yan si Sek Kusi para sa kaalaman nyo ha. Napaka the best niyan. Si Sek Kusi ang secretary ng energy. Pagkakailangan mo ng energy. Yan si Sek Kusi yan. Okay yan eh. Yan ang vice chairman ng, alam ko vice chairman ng PDP ha. Ay, pagkatanda ko, I'm not sure eksakto kung ano yung pinaka-title niya. Pero naiinis kasi kami nung may nakikita kami na binibigay nyo yung suporta nyo kay Pacquiao. Eh kasi, whether you like it or not, panay man ang tanggi ninyo sa mga ibang probinsya, meron nun na nakikita at naglalabas ng tarpaulin, Pacquiao for President 2022. So parang tila ata, yung iba nyong mga kaalyado ay naglalaro. Ha? Naglalaro. Ano ba? Talaga bang kinasanayan ninyo maging balimbing? Ano ba talaga? Pagbigay kayo, PDP is for whom? Tama ba yun? Ayun. Kay Senator Bongo at kay Pangulong Duterte o kay Manny Pacquiao? Huwag tayo maglokohan. Kung naloloko nyo yung iba, huwag kami. O baka inaangkla nyo lang dahil gusto nyo makuha yung Duterte supporter, ito mga DDS na solido. O. Sino ba talaga? O, si itong chairman ninyo. Kasi totoo lang, siyempre, dahil sa partido ni Pangulong Duterte, kaya siya ang pinaka quote-unquote chairman o presidente ng PDP. Pero ang talagang umehid sa kanila ngayon dyan si Coco. Ha? Si Coco Pimentel. Tapos, ang parang ang kinuha nila noon, si Pacquiao. So ano ba talaga? Pacquiao o go Duterte kayo? Pakisagot na maayos ha. Abangan ko isagot ninyo ha. Oh. Huwag kayo magagalit na naman kay Mocha ha. Kasi kami, solido kami. Go Duterte kami. Ngayon pa lang kaaga. Solido na ho ang mga Duterte supporter. Yung totoong Duterte supporter ha. Yung mga talagang solidong DDS, para ka talaga kay Bongo tsaka kay Pangulong Duterte. Wala ho sa aming balimbing. Wala ho sa aming kung ano-anong pinapasok, kung sino-sino sinasaksak. Oh. Kanina nga ho, nagpunta ho si Pangulong Duterte at ibang mga gabinete sa Dumaguete. Parang rap yun ha. Pangulong Duterte, gabinete sa Dumaguete. Huli mo na yan, Banat Bay. Ang kang corny ha. Anyway, nagbitaw si Pangulong Duterte. Ito ang binitawan niya. Sabi niya, ito bang si Senator Bongo? Pababa kami sa eroplano. Sabi niya, Sir, may hingin sana ako sa iyong napabor. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, medyo it leaves a bad taste in the mouth. Malayo pa, pero ikaw na lang ang magsabi sa kanila, di sabihin ko. Oh. Ang totoo talaga isang bagay lang, sabihin daw sa inyo, gusto niya maging presidente. Alam mo, tinanong ko ito kinlaro natin to Kinlaro natin to. Medyo, hindi lang kasi siyempre si Pangulong Duterte pang nagsalita, medyo iba ho yung kanyang pag-deliver minsan. Pero ang kwentuhan pala dito, ito ang kwento niyan.
Ayaw kasi ni Senator Bongo talagang tumakbo. Ayaw niya. Bakit? Pagod na rin siya eh. Isipin nyo, pagod na silang 5 taon dyan. Kita niya kung gaano kapagod si Pangulong Duterte. Siyempre, etong si Senator Bongo, binata pa ito. Hindi, may asawa na pala. Pero yung dating niya, bata-bata pa, di ba? Ayaw niya kagad tumanda bilang presidente. Ayaw niya talaga. Kaya lang, talagang si Pangulong Duterte pumipilit sa kanya. Kaya nga, ang sabi niya dito, ikaw na lang magsabi sa kanila. Yun ang sinabi ni Senator Bongo. So, nilinaw naman dito, sabihin daw sa inyo, gustong maging presidente. Ibig sabihin, gustong maging, kasi pag sinabi yung maging presidente, sa Bisaya parang ano yun parang ang dating, gusto niyang presidente, ganun. Okay? Hindi dahil ginusto lang ni Bongo. Malinaw? Okay? Lalo kayo lumabo nung sinabi ko. Ang ibig lang sabihin nun, Mr. President, ikaw na ang magsabi. Ikaw na magsabi sa kanila na, kasi ayaw naman namin manggaling sa amin. So, ang sagot naman ni Senator Bongo sa pahayag ni Pangulong Duterte ay, eto, I'm very grateful for the trust given to me by the President. Salamat po sa tiwala pero alam po ng Pangulo na hindi talaga ako interesado. Biro lang na Pangulo iyon. Mababago lang siguro ang isip ko kung tatakbong Vice President si Pangulong Duterte. Oy! May pahiwatig yan May pahiwatig yan. Ibig sabihin, the only way for Senator Bongo to run if the President will be running for Vice President. Betsy Bunga, maraming salamat po, palakpakan. At remember this, Remember this. Remember this. Senator Bongo will not talk ng ganyan kung walang idea na tatakbo si Pangulong Duterte'ng Vice President. Yun lang po. Ibig sabihin talaga, si Pangulong Duterte ay tatakbong Vice President. These words is a declaration. Okay? Kasi, it will never happen that Senator Bongo will run for president unless President Rodrigo Duterte will run for Vice President. Walang choice. Ibig sabihin, kung hindi tatakbo si Pangulong Duterte'ng Vice President, Bongo will never run as a president. Yan ang maganda. Palakpakan tayo. Yan ang gusto ko kay Senator Bongo, the loyalty sa kanyang Pangulo. Ibig sabihin, kung siya lang, wala ho siyang ambisyon. Wala siyang ambisyon mamuno sa bansa natin. The only way, kaya niya gustong tumakbo, kasi tapos na si Pangulong Duterte. And gusto niya pa rin na pag siya ang mamuno, nasa tabi niya pa rin si Pangulong Duterte. Saan ka nakakita ng taong ganyan? Sige nga ho. Meron ho ba kandidato ngayon na nagkiklaim na maka-Duterte sila na nagsabi ng ganyan? Wala. Bakit? Puro mga ambisyoso yung mga yan eh. Yung mga nagsasabi lang na Duterte supporter sila, pag tatakbo si Madam Sara, hindi ako tatakbo, pag gaganito, mga ambisyoso lang yung mga yan. Eto, simpleng declaration na ito eh. Sige, tatakbo lang ako pag tumakbo si Pangulong Duterte'ng Vice. Pag hindi, wala na, forget about me. Ibig sabihin, sa sarili niya, wala siyang pangarap. Hindi ako tatakbo para sa sarili ko. Tatakbo lang ako kasi para mamuno pa rin si Pangulong Duterte, di ba? Yan ang gusto ko talaga kay Senator Bongo. Kasi honestly, tayo naman lahat we really want a continuity kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, kung pwede nga kung pwede lang, wag nang mag-eleksyon Pandemya naman Magrevolusyon na lang joke lang. Kaya lang hindi nasa batas yan, wala tayong magagawa. Di ba? At ayaw din naman ni Pangulong Duterte ng ganun. Alam mo naman si Pangulong Duterte, he follows the law.
Okay? Pero I think lang naman, sa isip ko lang naman. Si Pangulong Duterte, sinasabi lang niyang yung sinabi ni Spokes Roque na presidente na ako, ba't tatakbo pa ako ng vice? Magbabago yan pagka naisip niya na, Mr. President, disaster ang susunod na Pangulo. Napaka-importante ng 2022. Honestly now, importante yung presidente. Sa pandemya tayo eh. Pero isipin mo, 2021 na ngayon. Okay? October is nandyan na yung mga sino yung tatakbo. Okay? Last substitution is December. Di ba? So sa madaling salita, next year, first quarter o magsi-second quarter, doon na magbobotohan. I think May ang botohan or something like that. Okay? So ibig sabihin nun, napaka-critical. Bakit? Kasi hindi pa puno yung vaccine. Mapupuno pa lang yung vaccine sa katapusan ng taon. Darating pa lang yun. So next year, doon pa lang talaga mai-implement ng todo-todo yung vaccine. Kalagitnaan ng pagpalit ng gobyerno. Isipin nyo mabuti yun The vaccine will come until this year. Late this year, di ba? Late month, yung year na to. So next year, doon pa lang simulang didistribute sa taong bayan. Madali lang yung sa health workers. Distribute mo lang sa mga public hospital, sa mga hospital. Pero yung ibibigay mo na sa taong bayan, ibibigay mo na sa mga LGUs, tako! Naandyan na yung gagamitin yan. Tandaan nyo to, gagamitin ng mga LGU mayor yan. At ang uunahin nila ay yung mga barangay na mataas ang boto sa kanila. Tandaan nyo yan, Maha Codillas. Support all the way. Salamat po. Nakakatakot yan. Kaya nakakatakot talaga pag nagpalit tayo ng gobyerno next year. Bakit? Nandyan na magkakatulonggesa ng ng vaccine. Remember, vaccine is like a gold. This time, especially yung ngayong nangyayari na times 3, times 4 ang apekto nitong COVID. Sigurado ako magdadambulan yan pagdating ng vaccine sa atin dito. Pag nagpalit pa yan, naku po! Sigurado ako niyan. Yung mga mayor, gagamitin talaga yan. Tingnan mo. Meron nga naglalabasan dyan, mga top mayor daw. Top mayor, pero sa totoo lang. Hindi sorry, pero ako, hindi ako naniniwala doon. Yung 3 top mayor na lumabas. Ito, to be honest sabi nga nila, dilawan daw si Vico Soto. Pero sa totoo lang, doon sa top 3 mayor, baka kay Vico Soto pa ako medyo naniniwalang top Doon sa dalawa, malabo yun. Ako kasi naniniwala naman ako, si Vico Soto are trying his best. Although, ginagamit siya ng mga liberal, ng mga dilawang pambato nila. Pero pagka makausap mo naman si Vico Soto, hindi naman siya ganun. Sa tingin ko lang hindi siya eto lang I respect your opinion. Pero the way nung nagkausap kami niyan at nagkausap kami nung isa, ito isa halatang tulong. Di ko na lang babanggitin kung sino Pero ito isa, napaka-obvious na politiko Oh. Kaya nga Anyway. Ayan na nga. Ito pa Ito naman ang follow-up ni Sal Panelo. Ayan Sabi niya, huwag ninyong mamaniin ang pagtakbo ni Senator Bong. Akala ko mamaniin pala. Mahilig pala sa mani ito si Panelo. Huwag ninyong mamaniin ang pagtakbo ni Senator Bongo bilang presidente. Bakit? Pareho yan ni Mayor Sara Duterte ng Davao. Meron din siyang kakayahan. Kumbaga, nagkaroon na siya ng on-the-spot training sa isang magaling na presidente. Di ba? Yan yung sinasabi natin di ba? Hinog na rin si Senator Bongo na maging presidente sapagkat yung mga kakayahan at qualities ni presidente mukhang nailipat na sa kanya. Palakpakan. Ay nako. Sa totoo lang maganda yung sinabi ni Panelo dito kasi sinasabi nga niya. Actually kasi alam nyo kung sinong mga nakakaalam niyan? Yung mga taga Davao.
Alam nyo kasi nung sa Davao, ito maraming kasi akong naging kaibigan sa Davao. Napakarami na. At sabi nga nila sabi ko pala, pag ang dilaw na nabalik sa Malacanang, titira na ako sa Davao. Kasi sabi nila mga taga Davao, pagka naging dilaw ng presidente, hihiwalay na sila sa bansang Pilipinas. Sabi ko, kung ganun din, sama na ako sa inyo. I-prepare mo na yung bahay ko dyan, Carlos Munda. Hindi, totoo naman eh. Sa totoo lang sa Davao, alam mo yan na si Rodrigo Duterte o si Mayor Sara Duterte ang mamuno, parang hindi nagpapalit. Sabihin, dire-diretso yung progreso ng lugar nila. Ibig sabihin, walang yan nga yung gusto nating mangyari sa Pilipinas. Dire-diretso eh. Kaya nga ang gaganda ng... sino ba nagpipilit ng BBM dyan? Sige nga, diretsuin ko na nga. Sino nagpipilit ng BBM dyan? Napaka-obvious nyo. Nag-uusap tayo dito. Pilit nyo si BBM. Sino yan? Sino ba nagpipilit dyan? Hindi, ito. Wala akong against kay BBM Ito. Sa totoo lang wala akong against kay BBM. Okay? Lagi pa nga nilang tinatapat yan kay Cayetano. Sa akin, sa totoo, ito, diretsuhan huwag kayo magagalit. Tanungin ko kayo mga BBM, kung talagang Duterte supporter kayo, tanungin ko kayo, makinig kayo sa akin na mabuti. Makinig kayo mga Marcos Ako Marcos ako, pero tanungin ko kayo, mas matimbang sa akin si Pangulong Duterte kaysa kay Marcos. Pero ang family ko, Marcos Loyals, Ilocano kami. Pero mas matimbang sa akin si Pangulong Duterte. Kailan pinagtanggol ni BBM si Duterte sa mga issue? Tanungin ko kayo.